magtanim ng ebidensya, magtanim ng gawa-gawang kaso. Yan, dyan master ang mga Duterte. Napaka-evil. No? Evil talaga. Grabe, napaka-evil. Yan. Okay. Oh, yan. Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. November 6, 2020. Duterte says, ghost projects rampant in rampant in DPWH. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. So inamin mismo ni Duterte. Anong year ito? 2020, November 6, 2020. Inamin niya na rampant daw ang ghost projects sa DPWH. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Alam niya, pero wala siyang ginawa. Kasi nga, may kickback. Kumukubra. Alam niyo ba yung Aguda Street? Alam niyo ba yung witness ni Marcoleta? Nabisto, di ba? Na yung dila niya huli siya dun Nagdi-deliver ng pera sa bahay ni Michael Yang. At Aguda Street sa may Malacanang daw. Sinong dinideliveran niya doon sa bahay ni Michael Yang? Siyempre si Michael Yang. Sinong dinideliveran niya sa Aguda Street at sa Malacanang? Siyempre, yung kanyang boss. Remember? Ang kanyang trabaho? Ang trabaho niya? Nung nasa service siya, ang trabaho niya ay security guard siya or bodyguard siya ng BIP. Naging bodyguard siya ni Martin Andanar. Martin Andanar, Duterte, propagandist, Martin Andanar. Tapos naging din siya. Meron pang mga doon naging bodyguard din siya ni Bantag sa Bucor. Tapos 2022 kay Sara Duterte, VPSG. So, maaring totoo nga yung sinasabi niya na nagdi-deliver siya ng mali-maleta na pera. Pero mukhang nadulas siya doon ang sinabi niya na nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Michael Yang at sa Aguda Street daw, sa may Malacanang. Mukhang totoo talaga na nagdi-deliver siya ng pera sa Malacanang kay Duterte. Siya doon huli siya doon na siya doon, ano ba tawag doon huli siya doon na nadulas siya doon. Kaya nga 'di ba, kung makikita nyo si Marcoleta, ayaw ni Marcoleta na nag-a-adlib siya Gusto ni Marcoleta, stick to the script. Stick sa script, kailangan yung script lang, basahin mo lahat. Ayaw ni Marcoleta na nag-a-adlib siya kasi nadudulas siya. Malaking revelation yan Nadulas siya Nagdi-deliver siya ng pera sa bahay ni Michael Yang. At sa Aguda Street, sa may Malacanang. Kitang-kita mo. So, nagdi-deliver talaga siya. Diba? Sa mga Duterte. Doon siya nagdi-deliver. Dahil ang boss niya, puro Duterte. Martin Andanar. PCOO ni Duterte. Bucor. Si Bantag. Duterte din. Tapos noong 2022, naging BPSG siya. Sara Duterte. Kaya nga siguro yan ang dahilan kung bakit wala siya ngayon. Bakit hindi siya sumipot sa DOJ. Ang kinatatakot ko lang dito, baka gawin siyang sacrificial lamb at pagkatapos ibintang kay Speaker Martin Romualdez, ibintang kay PBBM, sabihin na sila yung nang ganun.
Yun pala, ginawa na pala siyang sacrificial lamb, ginanon pala siya. Yan ang kinatatakot ko. Yan talaga mga kaibigan ang kinatatakot ko. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin yung kakayanan nila, di ba? Yung kakayanan nila, may kakayahan sila na ano na maggano ng tao Oh. Alam natin yan. Kaya nilang maggano ng tao. Si VP Sara Duterte nga Oh, nag-hire ng assassin. Oh, di ba? At saka alam niyo, kinukumpirma mismo yung mga DDS mismo, mga influencer ng mga Duterte, ang nagkukumpirma na masamang tao talaga si Sara Duterte. Ito meron akong papakita sa inyo, papanood sa inyo. Ito, mismo DDS influencer, kinumpirma niya na masamang tao si Sara Duterte. Na gumaganon. Ito, pakita ko sa inyo Dali. Kinumpirma mismo nito DDS influencer to pumunta ito doon sa sa rally sa Mindiola. Kasama yan sa Nanggulo, no? Pababain si PBBM. Talagang sinabi niya mga kaibigan inamin niya na masamang tao si Sara Duterte, no? Dali, hanapin ko Hanapin ko guys, saglit lang. Inamin lang guys, no? Inamin niya na masamang tao si Sara. So hindi lang pala si Digong ang gumaganon, no? Pati si Sara din. So inamin niya na masamang tao ang mga Duterte. Dali Dali, hanapin ko yung ba? Ang hina ng sandali. Ang hina ng internet. Wait. Itong isa kaya. Wait Mabuti pang ito. Sandali. Hanapin ko. Ang dami ko na kasing dito. Ang dami ko ng post. Inamin niya guys na masamang tao ang mga Duterte. Ito yata. Dali. Nako, mahina ang internet ngayon. Hindi umaano yung Medyo mahina ang internet. Guys, hindi ko ma-open naglo-loading siya So sasabihin ko na lang sa inyo Itong DDS DDS influencer mismo Guys, DDS influencer ito ka-level ng mga influencer na malapit kay Sara Duterte. Yan sinasasot, yung mga safeguard yung hindi naliligo, ka-level mga influencer, mga Tio Moreno, yan yung ka-level nito. Eto siya mismo umamin mga kaibigan na masamang tao si Sara Duterte. Dali, gusto kong iparinig sa inyo Dali para marinig nyo. Sandali. Mahina talaga, naglo-loading lang siya guys. Dali ito na-open ko na. Sandali na-open ko na saglit. Kaso naglo-loading guys. Sige na nga, sasabihin ko na lang sa inyo. Naglo-loading, no? So itong influencer na ito na DDS guys, umamin siya na talagang masamang tao si Sara Duterte. Paano niya inamin? Ganito ang sinabi niya. Takot na takot ito mga, sabi niya, takot na takot ito mga ito. Pag naging presidente,
si VP Sara Duterte sa 2028. Lahat ng mga ito, sabi niya guys lahat ng mga ito nasa kabaong kayong lahat. Inamin niya na masamang tao si Sara Duterte. At inamin talaga niya na si Sara Duterte ay gumaganon ng tao. So kapag naging Pangulo daw si Sara Duterte sa 2028, lahat daw as in lahat nasa kabaong. So ibig sabihin, lahat ng mga, sina PBBM, lahat ng mga politiko na against kay Sara, na sa tingin nila against kay Sara, lahat yan sa kabaong. Lahat ng mga PBBM vloggers, mga PBBM influencers, lahat yan nasa kabaong, kasama na ako dyan. Yun ang sinasabi niya guys, lahat daw, pag naging Pangulo daw si Sara Duterte sa 2028, lahat ng mga to, ubos yan, nasa kabaong. So inamin niya mga kaibigan, inamin niya na si Sara ay masamang tao, na si Sara ay pumapatay. So, sabi nga ng nagkomentaryo, lalong hindi mananalo yan. Bakit? Sino ba naman ang boboto sa isang presidential candidate na walang gagawin kundi pagpapatayin lahat ng mga sa tingin niya ay kalaban? Sino ba naman ang boboto dyan na puro hate ang laman ng puso? Hindi makakabuti sa Pilipinas kung ang magiging Pangulo ay puro paghiganti, puro hate ang laman ng puso, at puro pagpatay ang iniisip. Hindi yan makakabuti sa Pilipinas. Ang gagawin lang yan, puro paghiganti, lahat papatayin. Kaya hindi yan mananalo sa 2028. Yung Sara Duterte nyo, mag-iiyak lang yan, mapapahiya yan, pero hindi yan mananalo. Hindi yan magiging presidente. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang presidential candidate na papatayin ang lahat ng mga tingin niya ay kalaban sa politika. Parang Hitler, di ba? Hitler. Kalaban ka o tsugi. Parang parang komunistang China. Kalaban yan o tsugi. Lahat ng kalaban tsugi. Lahat ng lalaban sa kanya tsugi. Komunista. Ganyan kasi ang mga komunista. Ganyan ang ugali ng mga komunista. Tsutsugihin ang lahat ng mga kalaban. Ang mismong nagsabi niyan, influencer, DDS mismo. Inaamin ng mga DDS na si Sara Duterte ay isang masamang tao. Sino ba naman ang boboto sa isang masamang tao? Grabe, walang boboto sa masamang tao na pumapatay ng tao. Dahil kung ikaw ay presidente, pagkatapos ang ugali mo, tsumutsugi ka ng tao, masamang tao ka, walang mangyayari sa bayan natin. Hindi tayo uunlad. Ang mangyayari dito, anarchy. Puro kaguluhan sa bansa natin dahil masamang tao ang Pangulo ng Pilipinas na si Sara. Kaya, sasabihin ko sa inyo, walang boboto kay Sara pagdating ng 2028. Kung makalusot siya sa impeachment, sinisigurado ko sa inyo, hindi siya mananalo dahil hindi iboboto ng mga tao ang isang presidentiable na walang alam kundi pagpatay ng tao. Di ba? Sabi ng isa, puro lang daw paninira. Hello, sino ba ang naninira? Sino ang nag-world tour para siraan ang Pilipinas? Si PBBM, ang gobyerno. Sino yung nag-world tour para siraan ang Pilipinas at ang turismo? Anong ginawa ni Sara sa South Korea? Minostra pa niya. Pumunta daw siya sa Kuwait, pumunta daw siya sa Italy, pumunta daw siya sa South Korea. Dami daw napuntahan. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Tingnan mo yan, sarili niyang bansa. Siniraan niya. Sarili niyang bansa. Minamaliit niya. Wala daw sa kalingkingan. Pumunta naman siya ng Australia. Anong sabi niya? Inis na inis talaga ako kapag naririnig ko na tourist spot ang San Juanico Bridge. Hindi naman daw tourist spot ang San Juanico Bridge.
Ang tourist spot daw, ay yung ano, tinuro niya, yung tulay daw sa China, ng haba-haba, yun daw ang tourist spot. My God. My God. Hindi, mga kaibigan, hindi na nga siya nakakatulong sa bansa. Wala na nga tayong benepisyo sa mga travel niya. Sinisiraan pa niya ang Pilipinas. Literally, sinisiraan niya ang Pilipinas. Na hindi naman daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Yung tourist spot daw, yung isang tulay daw sa China. Binanggit niya yung pangalan. No, yun daw ang tourist spot, hindi daw yung San Juanico Bridge. Diyos mio. Tapos gusto pa maging Pangulo ng Pilipinas. Bobo ang gaga. Grabe, napaka-bobo. Gaga talaga. Di ba? So, mga kaibigan, ang boboto lang kay Sara Duterte, yung katulad niyang bobo. No? DDS, katulad niyang bobo. Yun lang ang boboto kay Sara. Pero kung sasabihin mo, matinong tao, walang boboto matinong tao dyan. Bobo, oo, bobo. At walang alam. Yun ang boboto sa kanya. Pero, sa Pilipinas, mas marami pa rin matalino. Kaya hindi siya mananalo. Diba? Tingnan mo nga, nung rally, pumunta ang mga DDS. Pumunta sa EDSA. Mga DDS, no? Sina Joey, hindi naliligo, kukulokoy. Anong ginawa ng mga pink at dilaw at mga pro-BBBM? Anong ginawa? Inaway sila. Ano sabi? Sara, ipasok sa mental. Duterte, baliw. Ang dami mga sinasabi, bu, bu, bu. Binubu sila. Bobo, bobo. Di ba? Ayaw sa mga DDS, ayaw sa mga Duterte. Ang dilawan, ang kakamping, ang pula, ayaw sa mga Duterte. Tapos sa Camp Aguinaldo, ganun din. Tapos kita nyo si Singson, si Philip Salvador, ay nag-try ba naman na pumunta at gusto pang pumunta ng stage, magsasalita para siraan ang Marcos. Ano nangyari? Boo! Pinagbubo ngayon sila. Pinapalayas. Kurap ka. Di ba? Pinagbubo sila ngayon, kurap daw. Ano nangyari? Napahiya siya. Napahiya si Singson. Akala niya kasi papanigan siya ng mga tao. Ang nangyari, napahiya siya. Anong sabi niya? Lahat kasi sila may kanya-kanyang agenda. Dapat iisa lang daw. Dapat iisang agenda lang daw, pababain daw si Marcos, pababain daw yung Pangulo. My God, ayaw ng kakamping, ayaw ng dilawan na pababain si PBBM. Dahil ang sabi ng mga kakamping at dilawan, sinong ipapalit nyo? Si Sara Lustay? Anong sabi ng mga kakamping at dilawan? Pagtsatsagaan na lang daw nila si PBBM kaysa ipalit si Sara Lustay. Kaya kayo mga DDS, wala kayong kakampi. Wala kayong kakampi, hindi nyo mauuto ang sambayan ng Pilipino dahil ayaw ng mga dilaw, ayaw ng mga kakamping kay Sara dahil alam nila na kurakot. Kung yung mga dilaw na mga hardcore na mga dilawan, never again to martial law, ayaw nila sa Marcos dahil sinasabi nilang may ill-gotten wealth at saka maraming namatay sa martial law daw. Kung ayaw nila kay Marcos, mas ayaw nila sa Duterte. At pagtsatsagaan na lang daw nila ang Marcos kaysa Duterte ang maupo dahil para na daw tayong nasa dark age. Babalik tayo sa dark age kung saan ang mga tao ay mga barbaro. Alam niyo ba yung mga barbaro? Yung mga uncivilized people, no? Yung mga tao na
Walang batas-batas. Yan si Sara eh. Walang batas-batas eh. Pag gustong tsumugi, tsutsugi. Walang pakialam. Walang batas-batas. Ang alam lang, patsugi-tsugi. Diba? So, yung mga kakamping mismo, hindi kumakampi sa inyo. Kung kumampi lang sana sa inyo mga kakamping at dilawan, baka mabilis lang na mapaalis si PBBM. Kaso, ayaw sa inyo ng mga kakamping at mga dilawan. Dahil ang sabi nila, pagtsatsagaan na nila si Marcos kaysa ilagay si Sara na isang baliw na nga, magnanakaw pa, palamura pa, at walang Diyos. Diba? Diba? Masakit ba? Masakit ba yung sinasabi ko? Sorry na lang kayo. Kung nasasaktan kayo, lumayas kayo dito. Masakit bang sinasabi ko? Ha? Kung masakit ang sinasabi ko at natatamaan kayo, magsilayas kayo dito. Hindi ko kayo kailangan dito mga didi shits. No, mga didi shits. Ay, nako, mga didi shits. Masakit talaga ang katotohanan, mga didi shits. Di ba? Ganun talaga mga didi shits. Masakit talaga ang katotohanan. Di ba? Kaya sorry na lang kayo, no? Sorry na lang kayo. Yeah. So, habang sinisiraan yung ang Pangulo naman namin nagtatrabaho, nakapokus. Habang ang inyong Vice Presidente ay nag-world tour, ang Pangulo namin, ang dami nang natutulungan. Habang yung Vice Presidente nyo ginagastos yung pera ng taong bayan, yung taxes ng taong bayan, ginigisa tayo sa sariling mantika, ang Pangulo naman namin ay nagtatrabaho. Diba? Ito pa, yung ginawa ng Pangulo namin. Yan. Nagpasalamat si Vice Governor Joven Alonso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinaabot na tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon, no? So ito, pasalamat siya. In behalf of the province of Negros Occidental, thank you so much, President BBM. Thank you. I would like to thank the Office of the President for the help they extended to the evacuees of Mount Kanlaon eruption. In behalf of the province of Negros Occidental, thank you so much, President BBM. Thank you. I would like to thank the Office of the President. Diba? Ano pa? Merong bagyong umpong. Si bagyong umpong. Yan. Si bagyong umpong. Okay. 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 So, eto na, mga kaibigan, no? Etong si Magalong ay nag-resign, no? Nag-resign na po si Magalong, mga kaibigan, no? Kasi mga kaibigan, napapansin din ng Pangulo na may conflict of interest at saka
mukhang hindi na niya nagagawa yung kanyang trabaho sa Baguio, no? So, bago siya nag-resign, mga kaibigan, meron siyang nasabi, no? Ito. Bago siya nag-resign on September 26. September 26 to, di ba? Tapos kanina lang siya nag-resign. So, September 26, Mayor, hindi pa siya nagre-resign noon, no? September 26. Ngayon lang siya nag-resign. So, ito po yung sinabi niya. Pakinggan muna natin. I anticipate at the fulfillment. And this is precisely what I'm going through now at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy So, task, believe me. Nasabi po niya ito, mga kaibigan, no? Nasabi po niya ito September 26, no? Hours before resigning as ICI, na nagsusorry po siya sa people of Baguio dahil hindi na daw niya nagagawa yung kanyang task